Purihin ang Panginoon sa sama-sama nating pagsamba at papuri sa Kanyang pangalan. At talaga naman ang biyaya at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ating naranasan. Amen? Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y nagtatayo ng altar ng pagpupuri at pagsamba sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At tinataas natin si Kristo, wala nang iba. Amen? Praise God. No? Gandang umaga po sa iyong mga magulang. Mga kapatid na kasama natin sa ating panambahan, sa gawain ng ating Panginoon. At tayo po ay naway pasbasan ng Diyos ng kanyang kasaganaan, ng kanyang biyaya sa umagang ito, mga kabiyaya. No? Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muling dadako sa ating mga gagawing pagbubulay ng kanyang mga salita. Ito po'y makikita natin sa Ephesians 1 verse 3 to 5. Epeso, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 5. Ito po ang sabi po ng banal na kasulatan. Makinig po tayo. Sabi po rito, purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Kristo. Dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat, hindi ko konti, kundi ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man niya likain ang mundo. Pinili na niya tayong maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa may itinulaganan niya tayong maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ayon rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sapagkat naniniwala po kami sapagkat kami may espiritual na buhay na taglay mula sa iyo. Lahat ng bagay ay meron kami. Kaya naman sa umagang ito, pinagkakatiwala ko sa iyo, bigyan po kami ng divine revelation about grace, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang kalakihan ng iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Sa umagang ito, O God, turuan mo kami na mabago ang aming buhay, mabago ang aming iniisip, mabago ang aming sinasabi, mabago ang aming kalagayan, ginagawa upang sa gayon, Panginoon, sa aming buhay ay walang ibang matangit mapuri kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, ikaw lamang ang isang maitaas at mapupurihan at ang nilingkod na isang mababa. Salamat sa iyong biyaya. Sa iyo ang kapurihan, sa iyong pasalan, pagluwalhati sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. No? Dito po sa ating pong binasa, no, ay napakaganda po ng kaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga po, tayo po mga nabuksan sa biyaya ng Panginoon ay lubhang mapalad. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay lubhang mapalad. Amen. Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos ayon sa John, mapalad ang sumasampalataya sa akin, bagamat hindi ako nakikita. Amen. Tayo po'y mapalad. Kabilang tayo sa matatawag na mapapalad na tao na nabuhay sa mundong to. Bakit to? Dahil ikaw at ako, meron tayong tinanggap mula kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Amen? Ikaw at ako, may tinanggap ka. Nung tanggapin mo si Jesus, bilang Lord and personal Savior na yung buhay. Kaya dapat alam mo na si Jesus ay tinanggap mo sapagkat doon magsisimula ang espiritual na buhay na kasama mo si Kristo. Amen. No? Kaya nga po, dahil sa tinanggap mo si Jesus at ikaw ngayon ay isa ng born again sapagkat ito pong tinutukoy natin ay spiritual na bagay. No? Yung pong spiritual na pagpapala. Amen? Na sinasabi po ng kanyang mga salita dito na tayo po'y tumanggap ng mga pagpapalang spiritual mula sa langit. Lahat. Amen? Lahat. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na espiritual na kaloob ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mararanasan natin at natanggap na natin. Amen. Natanggap mo na mula sa Panginoon ang lahat. Amen. Na pagpapalang espiritual, bagamat ito hindi mo nakikita,
Pero ang totoo, ito ay katotohanan. Amen. Ito po ay totoo mula sa langit na itinakda na ng Diyos. Amen. Praise God. Tinakda na ng Diyos. Merong mga bagay na itinatakda ang Diyos sa buhay ng tao. Pero once na ikaw ipinagkaloob mo ang buhay mo kay Kristo at nabuhay yung spiritual na namatay at ngayon spiritual na buhay tinanggap mo, na-restore, ang sabi ng salita ng Diyos, meron kang pagpapalang spiritual na kaloob mula sa langit. Amen? At ito'y itinakda. Amen. Pag sinabi itinakda, ito po ay mangyayari. Magaganap. Amen. No, ang kanyang mga salita ay tinakda ng Diyos noong pamanguna bago palikain ng mundo. Isipin niyo po yun. No? Hindi natin to nakikita. Pero itinakda na ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng espiritual na buhay at maranasan mo ang mga espiritual na kaloob. Ano po ito? No? Hindi naman ito yung tinatawag na espiritual na tongues na tinatawag. Hindi lang po yung mga espiritual na pangitain. Hindi lang po yung, kundi ang sabi po rito, lahat. Pag sinabi pong lahat na espiritual, ito po yung sinasabi po ng salita ng Diyos na mararanasan natin dahil meron tayong born again experience. Lahat ng mga bagay na binigay ng Diyos ay nasa iyo na. Itinalaga, tinakda ng Diyos noong pamanguna, gamitin natin. No? Hello? Marami sa atin hindi natin ginagamit dahil hindi tayo nakakakita. Hello? No? Ang totoo, dapat makita natin to. Kasi ito ang revelation na binibigay sa atin sa biyaya ng Panginoon. Meron tayong nakikita na hindi nila nakikita. At yung nakikita natin, higit pa sa ating inaasahan na gagawin ng Diyos. Amen? Hello? Yung po ang totoo. Kasi lahat ng bagay ay nagsimula sa spiritual, kung hindi po ako nagkakamali. No? Mga bagay na wala pa noong una ay nagsimula sa spiritual sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Diyos. At iyon po ay katotohanan. Hindi po yung natural, kundi yung po ay bagay na spiritual. Amen? Kaya sa Genesis 1, kung babasahin po natin Genesis 1 verse 3, ay nakita ng Diyos ang kanyang mga nilikha. At ang mundo, no, na kanyang nilikha ay wala pang anyo. Sa verse 2, walang nabubuhay na kahit ano, ang tubig na bumabalo sa mundo ay balot ng kadiliman. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na ang mundo ay punong-puno ng kadiliman. No? Kaya ang Diyos po'y nagpahayag, spiritual. Amen? Nagsimula sa spiritual at iyon ay nagkaroon sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakuha nyo? Ang sabi doon, pinahayag ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan at katulad ng hangin dumadampi at malakas na hangin sa ibabaw ng mundo. At kumikilos ito sa ibabaw ng tubig, no? Nung nikain ng Diyos ang mundo. At sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng namutawing salita sa kanyang mga labi, sinabi niya sa verse 3, magkaroon ng liwanag, let there be light. Nagkaroon po ng liwanag. Amen? Hello? Nagkaroon ba ng liwanag? Yes. Nagkaroon po ng liwanag. Nagsimula lahat sa spiritual. No? Pinahayag ng Diyos kung paano ito ay isang panuntunan sa buhay natin na tinuturuan tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero ang totoo, ito ay mayroon na sa atin. Sapagkat sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 7, ang pamumuhay natin, sabi po ni Pablo, ay ayon sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Hindi ako may sabi niyan. Si Pablo, na siyang unang tumanggap ng biyaya ng Diyos na kapayagan. Sabi niya, ang pamumuhay natin ang pamumuhay natin ay ayon sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Ikaw, yung ba ang nilalakaran mo? Hello, tandaan mo, you are a spiritual being. Once na tinanggap mo si Jesus, lumalakad ka sa spiritual na buhay.
Yun na yung buhay mo. At yun totoong buhay mo. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang katotohanan. Amen? Yun ang katotohanan. Lahat ng mga salita, submit lahat yan sa saligan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? No? Kaya kapag pinahayag mo yung mga bagay na hindi mo nakikita na totoong mayroon, spiritual, mangyayari. Praise God. When you speak the word of God, spiritually, yun yung spiritual yung salita ng Diyos na meron. Hindi mo lang magkakaroon, meron. Amen. Ito po ay katotohanan. Hindi po ito isang facts na tinatawag. Ito po ay buhay. Sapagkat sinasabi po ng John 6:63, ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen? O, kapag pinahayag mo yung salita ng Diyos, may buhay na dumadaloy dyan. Amen? Kaya ingat tayo sa ating mga sinasabi. No? Kasi malimit, nakapagsabi tayo ng mga bagay na negatibo. No? Yung mga bagay na tulad na nararamdaman mo, minsan nasasabi mo, binibigyan mo siya ng power, binibigyan mo siya ng kamandag sa buhay mo. No? Pero bilang mga spiritual na mananampalataya, spiritual na buhay na meron tayo, na dapat mong lakaran, no? Makakantam natin ang lahat na ito. Bagamat hindi mo ito nakikita. Ibig sabihin, no? Wala talaga, natural, hindi mo siya nakikita, pero sa spiritual, mayroon. Hello? Ganoon ka ba? Kapatid, ganoon ba? No? Church, lahat ng spiritual na pagpapala ay hindi lang binigay sa akin, kundi sa lahat sa atin binigay ng Diyos. Amen. Lahat. Ikaw ay born again. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang tinatayuan mo ay hindi ka para magmakaawa sa Diyos. No. Kundi ikaw ay, ang tinanggap mo ay pagiging tunay na anak na tumatawag sa Ama, Aba, Ama. No? At may buhay, hello, at may buhay mula sa iyo. No? Ang binhi ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo ay nasa iyo. Ang binhi ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay nasa iyo. No? Yun yung kumpletong tinanggap natin sa ating Panginoon. Yung Espiritu na meron ka ngayon, yan yung Espiritu bumuhay kay Kristo. Hello! No? Yun po ang katotohanan. There's a power, may kapangyarihan. Yung Espiritu na mayroon ka ngayon. At lahat yan hindi pinagkait ni Kristo. Lahat yan binigay ng Panginoon. Regalo ng langit dahil kay Kristo. Kung ano nakikita mo sa natural, kapatid, yun din naman sa spiritual. Amen? Gayon din naman sa spiritual. Kung ano nakikita mo sa natural, yun din mayroon. All truth are parallel. No? Kaya nga, kung makikita mo sa physical, natural, sa spiritual, ganun din. No? Example, no? Nung si Jesus po ay magpakain ng 5,000, no? Hinanap niya ang tinawag niya si Felipe at tinawag niya yung bata. Nasabi niya, meron tinapay dito at isda. 2 tinapay, 5 isda. No? Ang nakikita ni Jesus, hindi po 2 isda lang. Hindi po 2 tinapay. Hindi lang po 5 isda. Hello, tandaan nyo, nilalakaran ni Jesus ay spiritual na buhay. Spiritual blessing. Ang nakikita niya, kayang pakainin ang 5,000 tao at mayroon pang matitirang 12 bakol. Iyon ang nakita ni Jesus. Amen. No? Halaga na lakaran natin itong bagay na ito na tinuturo sa atin ng Panginoon sapagkat we are spiritual being. No? Di ba? Example natin nung nakaraan, no, si Elijah, no? Takot si Gehazi. Sabi niya, napapaligiran tayo ng mga kawan. No? Ang sabi ni Elijah, huwag kang matakot sapagkat higit mas marami tayo sa kanila. At totoo. Hello, totoo na mas higit na marami nga dahil binuksan ng Diyos ang mata ni Gehazi at nakita niya
ang mga kawal at mga kabayuhan na mga anghel ng Diyos na libo-libo na meron pa silang karwaheng apoy. Isipin niyo po yun. No? Kailangan lang mabuksan ang ating mata. No? Paano mabubuksan yan? Kung hindi ka naman babad sa salita ng Diyos. Paano mabubuksan yan? Kung hindi ka naman umuupo sa mga katuruan patungkol sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Hello? No? Paano mabubuksan na mata mo kung lagi kang sa cellphone mo? No? Nagla-like, nagpo-post. No? Di. No? Mas higit ito na tinanggap natin. No? Yung spiritual na meron tayo na dapat nating buhay na tinanggap natin sa Panginoon, yun ang dapat makita natin. At totoo yun, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Hindi yun natural, yun na spiritual na siyang katotohanan sapagkat yun na sinasabi po ng salita ng Diyos. Kung ikaw, nakikita mo ang sarili mo bilang isang mananampalataya, natural, nakikita mo, parang walang pag-asa. Natural, sa nakikita mo, parang hindi ka pa magaling. Sa natural, nakikita mo, parang pahirap ako ng pahirap. No, huwag mo siyang babanggitin. You are a spiritual being. Ikaw ay dinadaluyan ng channel of blessing at sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay mayaman. Amen? Ikaw ay mayaman. Sinasabi ng Isaiah 53 verse 5, ikaw ay magaling na sa pamamagitan ng latay ni Kristo, ikaw ay magaling na. Amen? Hindi ka mahina, ikaw ay malakas because of grace of God. Diyan mo makikita na talagang wala tayong magagawa sa ating sarili kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Pag ang biyaya ng Diyos ay nahayag, malayang nakakakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng isang spiritual being na mananampalataya. Amen? Hallelujah. Gusto mo ba yun? Amen? Na makakita ka ng mga matahan sa katotohanan? No? Lahat tayo. Amen? No? Lahat sapat. Lahat umaapaw para sa atin dahil pinirepaired na yan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Naihanda na. At hindi lang naihanda na. Kumpleto yan na ibinigay sa atin ni Kristo. Tandaan po natin, Ephesians 1 verse 4, na tayo po ay tanda at katibayan na matatanggap na natin ang lahat ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Amen? Hello? Sa grace kasi, walang kaagaw ang Espiritu Santo. Amen? Kasi pag ang tao po ay tiwalag po ng grace at works na pinagsasama nila, no? Meron pong kahati ang Espiritu Santo. Hindi siya basta-basta makagawa ng ayos. Pero sa grace, sabi po ng Acts, no? Verse 14, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi po ng Acts 14, patutunay ng Diyos na totoo ang kanilang pangangaral patungkol sa biyaya. Kaya maghayag siya ng mga himala. Miracle happen. Sign, wonders, and miracle ay mangyayari. Amen. Mangyayari yun sapagkat walang kahati. Walang kahati ang banal na Espiritu sapagkat ang buhay ng mga taong mga kabiyaya, ang buhay ng mga taong tumanggap ng kagandaang loob ng Diyos, naunawaan nila. Amen? Sabi po ng salita ng Diyos, no? Inari ni Pablong kanigahan na lahat ng bagay, makamtan lamang si Kristo. Kailangan mo lang maibaba yung sarili mo, no? Para maunawaan mo yung kahalagahan ng biyayang binabanggit namin sa iyo na siyang mabuting balita. Wala nang iba. Ang grace ang nagpapabago ng buhay ng tao. Kung gusto mo mabuhay na nagbabago o kung gusto mo mabago ang buhay mo, yakapin mo ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos hindi nakasalalay sa mabubuting gawa. Amen. Nakasalalay ang biyaya sa mabuting gawa ni Kristo. Sa lahat ng ginawa ni Kristo. Hindi sa mabuting gawa mo. Amen. O, balik tayo. No? Kaya nga po, naihanda ng lahat. Kaya sabi po ng salita ng Diyos sa Ephesians 1 verse
13, tanda, ang banal na Espiritu ay tanda na tayo pag-aari ng Diyos. Amen. Hello, pag-aari ng Diyos, walang kapangyarihan ng kaaway sa iyo. Kahit saan ka magpunta, mahahayag ang dakilang lano at kapahayagan ng Diyos sa buhay mo sa ilalim ng kanyang biyaya. Bakit? Sa ilalim ng kanyang biyaya. Bakit? Kasi tanda, ikaw at ako ay may tatak ng Espiritu Santo na tayo pag-aari ng Diyos. Amen? Ikaw at ako ay pag-aari ng Diyos. No? Pinili niya tayo bilang mga lingkod, mga saserdote ng hari, mula sa kadiliman tungo sa kagilalas ng kaliwanagan ng pagpili sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang manap sa Diyos, ang Diyos ang manap sa atin. Amen? Kaya kung ako, katulad mo, isang mananampalataya na nabuksan sa biyaya ng Panginoon, name it. Sinasabi ko sa iyo, name it, sabihin mo, no? Meron lahat yan sa spiritual na aspeto. At totoo, ikaw ay sumasagana. Sabi ni Pablo, kung hindi mo kaya, spiritual blessing, no? Kung hindi mo kaya, ang sabi, ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo nagpapala sa akin. Amen. No? Tignan niyo po, hindi talaga natin kaya. Ang laban, hindi natin kaya. Spiritual, yes. No? Pero, ang lahat ay magagawa natin. Dahil yun ang pinapahayag natin, yun ang mangyayari. Matthew 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi sa tinapay na natural, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Praise God. No? Nakita niyo po ito? Nakita niyo po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? No? Kung nabubuhay ka sa tinapay, sa natural, no? Sabi ng salita ng Diyos, kaya hindi naman sa spiritual. No? Dapat tayo mabuhay ayon sa salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Pinapahayag. Ang spiritual truth dito ay tanda natin mas superior ang spiritual truth kaysa sa natural facts. No? At dahil doon, kapag kinumpes natin, pinahayag natin, no? Sinasabi kasi sa salita ng Diyos, ang bawat salitang namutawi sa labi ng Diyos, na kung pinahayag mo, no, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, no, dinideklara mo to, pinapahayag ng labi, dinideklara mo to, na sinasabi mo, ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nagkakaroon na ito ng buhay because ito is spirit. At hindi lang yun, ito'y may buhay at mabisa because ito po ay salita ng Diyos. Hebrews 4 verse 12. Amen? No? Wala nang sandata pwedeng ilabon sa atin sapagkat ang sandata ay meron tayo higit na mabisa. No? Confess mo lang. Confess mo. Ipahayag mo ang salita ng Diyos at hindi ito babalik na walang nagagawa. Mangyayari. Napakalino po, sabi po ng salita ng Diyos, patutunayan ng Espiritu Santo na ang kanyang mga pangako ay tutuparin niya sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo, doon po sa krus ng Kalbaryo, yung finished work na ginawa ng Panginoon, iyon po ay para sa atin. Tinapos yun ng Panginoon, na-qualify tayo lahat, at pinangyari ng Diyos na ikaw at ako'y mapa sa ilalim ng kanyang kagandahan. Mapa sa ilalim sa kanyang biyaya. Kaya kahit ang kaaway, kahit ang kasalanan, wala nang power sa iyo. Hello? Yes! Kapag naunawaan mo ang kahalagahan ng biyaya na tinapos si Kristo, wala nang power sa iyo ang kasalanan. No? Wala na siyang stronghold sa iyo. Amen? Kaya, ano ang dapat mong ipahayag ngayong labi? Ang salita ng Diyos. Narito po ang kapangyarihan. Kapangyarihan. Alam niyo po yung kapangyarihan dito? No? Kapag pinahayag mo ang salita ng Diyos, para ito isang dynamite. Na kapag pinahayag mo sa isang tao, pinahayag mo sa pangangailangan mo, pinahayag mo sa karamdaman mo, pinahayag mo sa kahinaan mo, pinahayag mo sa kasalatan mo, no? Para itong dinamita na sasabog. At magkakaroon ang buhay ng salita ng Diyos sapagkat ito'y supernatural ang pananampalatayang regalo ng Diyos sa buhay natin. Supernatural. It is a gift of God.
Paano ito dumarating? Yung pananampalataya. Amen. Romans 10 verse 17. Sa magitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, dumadating ang pananampalataya. Ito yung dapat nating tayuan, mga kapatid. Ito yung dapat na lakaran mo. Dahil ikaw ay spiritual being, ang lalakaran mo yung mga bagay na spiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ito'y nagbubunga ng, ano nagbubunga? Ano binubunga? Pananampalataya. Amen. Purong pananampalataya. Walang kalakip na takot, walang kalakip na pag-aalinlangan. Amen. Yun po ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito o laki, liit. Kasi sinasabi po ng Bible, kapag ikaw mayroon kang pananampalatayang sinliit ng butil ng mustasa, sabihin mo sa dagat, payag mo, lumipat ka, mangyayari. Hindi pinag-uusapan dito yung laki, liit. Ang pinag-uusapan dito, yung pananampalataya na kaloob sa atin ni Kristo. Kapatid, wala tayong sa natural na buhay dahil sa minana natin kay Adan, wala tayong pananampalataya. We are dead. Spiritual dead tayo. Spiritual blind. Spiritual tayo, yung naligaw tayo. Pero, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Dahil sa pangyarihan ng kanyang salita, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya, sikapin mo lagi ka makinig. Sikapin mo makapag-aral ka, magbulay ka ng salita ng Diyos. Ikaw ay patuloy na lalago sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Amen? Gusto niyo ba yun? Amen? No? Gusto natin yan, na tayo'y lumago at maranasan natin ng pagbabago. Bunga ng ating narinig na katuruan mula kay Kristo. Amen? Tandaan mo, ang pananampalataya ay dumadating sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng mga salita patungkol sa pangangaral patungkol kay Kristo. Wala nang pangangaral na iba. Wala nang pag-aaral na katulad sa pinangangaral ni Pablo. Yun po yung biyaya ng Diyos. Yung pong finished work ni Jesus. No? Doon tayo mababago. Doon na nababago ang ating kaisipan. No? Nababago ang ating kaisipan pag pinuno mo ng salita ng Diyos, nagbubunga ng pananampalataya, pinapayag mo, there's power in confession, no? Nakikita mo yung spiritual na kabuhay mo, amen? No? At dahil doon, unti-unting binabago ng Diyos ang ating kaisipan, renewing our mind. Amen? Pag pinuno mo ang salita ng Diyos ang iyong kaisipan, mababago ang iyong iniisip, mababago ang iyong sinasabi, mababago ang iyong ginagawa. Mark my word. Tandaan mo ang salita ng Diyos. Amen? Ito'y buhay at mabis. Amen? Kaya nga, lahat nito, sabihin mo, ano mo ang pangalan? Kagalingan, kalayaan, kasaganaan, kayamanan, kaalaman, kaganapan, katwiran, lahat ng pangangailangan mo bilang isang tao. Lahat yan. Name it. Kumpletong binigay ni Jesus sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Spiritual blessing. Kumpleto yan. Meron ka. Hindi pa man ka pinapanganak. Hindi pa nagagawa ang mundo. Itinakda ng Diyos at pinili ka ng Diyos para magkaroon ka ng spiritual blessing mula sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God, no? Kaya nga po, tayo nasa atin ang katwiran ni Kristo. Tayo po'y pinaging ganap sa pamagitan po ng pag-aalay ng buhay ni Kristo. Hebrews 10 verse 14, no? At hindi lamang yan, tayo po bigyan ng buhay, isang buhay na ganap kasaya. John 10:10. At ang kagalingan, 1 Peter 2 verse 24, dahil sa kanyang mga lata ay tayo gumaling sa kalayaan. We are free indeed. Totoong tayo malaya na. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayamanan. Ang sabi po ng Romans 8 verse 17, siya'y nagpakaduka para tayo po yumaman. Hello! Tayo'y mayaman. Tayo po tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen? Kung wala kang ipapahayag, hindi mo ito maranasan, ipahayag mo, spiritual being tayo, ipahayag mo, meron yan. Hello?
Gasinong gumamit ang Diyos para pagpalain ka dahil tayo ay spiritual, no? Na merong spiritual na kaloob mula kay Kristo. We are spiritual being. Ang kapangyarihan ng Espiritu nasa atin. Hello? No? Kaganapan, no? Colossians 2 verse 10, sa pamamagitan ng ating pakipag-isa sa Diyos at sa Espiritu at kay Kristo, tayo po'y pinaging ganap. Amen? Hello? No? Perfect tayo, mga kapatid. No? Kapag sinasabi mo, parang wala nangyayari sa katawan ko, nararamdaman ko pa rin yung sintomas. No. Huwag kang maniwala doon. Ang paniwalaan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. You are healed. Amen. Sa pamamagitan ng latin ni Kristo, tayo po ay gumaling. Magaling na tayo. Nagkakaroon lang ng manifestation ang healing kapag patuloy mo itong pinapahayag ng buong pananampalataya. Praise God. Mangyayari. Mangyayari anumang ipahayag natin. Sabi po ng salita ng Diyos. Anuman sabihin mo, mangyayari. Kapag ikay sumampalataya, believe and you will see the glory of God, mangyayari. Amen. Lahat magagawa natin. Ephesians 3 verse 20. Purihin natin ang Diyos sa makagawa na higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Amen. Hello. Makakagawa ang Diyos higit pa sa ating hinihingi. Amen. At inaasahan. Ibig sabihin ko ano yung gito lang yung inaasahan mo, higit pa. Lalampasan pa ng Panginoon yun. Anumang bagay na meron kang hiling sa Kanya. Romans 8:32. Dito na po tayo magtatapos. Kung ang sariling anak ay hindi niya ipinagkait, kundi ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Kapatid, no? Lumalakad ho tayo sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Diyos, ito po yung totoong gospel. Ang mabuting balita ni Kristo. At makikita natin kapag ikaw at ako'y lumalakad sa espiritual na aspeto, hindi lamang mga kawal ng Diyos ang makikita mo. Hindi lamang ang mga tinapay at isda, 2 isda, 5 isda, 2 tinapay, 5 isda ang makikita mong dadami. Hindi lamang yan. Kundi kung ano si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman, kaya yun gawin ng Diyos. Dapat alam mo ang iyong posisyon. Yun po ang realidad. Makita mo yung posisyon mo. Amen? Bilang anak, pinakamamahal, pinagpala, highly favored. At hindi mababago yan. Amen. Praise God. Gusto lang ng Panginoon na mabuksan ang ating mga mata sa spiritual. Spiritual ay pananampalataya. Spiritual ay salita ng Diyos. Dahil tayo ay nakapag-isa kay Kristo, yon ang ating buhay, yon ang ating pagkain, yon ang ating pag-asa, yon ang direksyon na binibigay sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Regalo ng Diyos. Sa uli, ang lahat ng tumanggap ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay bigyan niya ng katwiran, regalong katwiran at maghahari sa buhay nito. Yes. Maghahari ba tayo? Yes. Pag sinasabi maghahari, katulad tayo yung isang hari, lahat ng sinasabi niya nagkakatotoo. Pag sinabi ng hari, ang salita ko hindi mababali, yes. Mangyayari. Higit pa sa inaasahan natin. Amen. Praise God. No, napakabuti po ng Panginoon. Kung alam niyo po lang kung gaano kalaki, kung gaano kasagana ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Sasabihin niyo, parang ayaw mo nang niwalay sa Kanya. No? Walang sinabi ang pandemya. Walang sinabi sa biyaya ng Panginoon. Kahit ang pandemya ay nandamay, walang sinabi sa biyaya ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Salamat sapagkat natagpuan mo kami. Hindi kami ang manap sa iyo, kundi ikaw ang umanap sa amin.
narito, kami ay lumalapit at buong pusong tinatanggap ang regalo mong spiritual na kaloob, ang spiritual na buhay. Lord, narito, kung kami po ay wala pang spiritual na buhay sa oras na ito, inaayaya kita, kapatid. Tanggapin mo ang spiritual na buhay na kaloob ni Kristo. Kung ipapahayag mo na yung mga labi si Jesus ay namatay at muli na buhay, binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas at makakasumpong ng buhay mula kay Kristo. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa umagang ito. Nais kong magkaroon ng spiritual na buhay. Salamat sapagkat hindi mo ito pinagkait at lalo mo itong pinahayag sa akin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pinapahayag ko, naniniwala ko na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Salamat, Banal na Espiritu. Mula sa araw na ito, tinatanggap ko ang spiritual na kaloob, lahat na spiritual na kaloob na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, amen. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin tumanggap na ito. At alam ko po, ang pagbabago ay magaganap sapagkat ito'y pinapahayag namin. Ang tao na nakikinig sa umagang ito ay makakasumpong ng kapayapaan, makakasumpong ng kagalakan, makakasumpong ng buhay, isang buhay na ganap at kasasaya, at makakasumpong ng himala sa kanyang buhay. Salamat sa iyong mga latay kami gumaling. Pinapahayag namin ng kagalingan right now in Jesus' name sa aking mga kapatid na nakaupo at kasama namin sa umagang itong nakatunghay. At pinapahayag din namin ang spiritual na pagbabago sa kalang kaisipan. Mag-renew ng kalang kaisipan sa pamamagitan ng kalang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Yes, thank you, Lord. Salamat po sa katugunan at kapangyarihan ng Espiritu Santo, at dahil sa iyong biyaya ang aming tinanggap, kami ay magpupuri at magpapasalamat na walang hanggan kay Kristo na aming Panginoon. Salamat sa iyong kapurihan. Pagpalain mo ang aking mga kapatid at pinapahayag namin sila'y pinagpala mo na. Yes, pinahayag namin sila'y pinagpala mo na. We are blessed and highly favored right now. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Salamat po sa inyong mga kapatid sa umaga po ito. Abot-abot na biya.